Muli ay tinatanggap ay mga kapatid at mga kaibigan sa ating pagpupulong sa gabing ito. Ano bang ating aabangan sa ating pagpupulong sa gabing ito? Sa kayamanan mula sa salita ng Diyos, ay mapapakinggan natin ang pahayag na suportahan si Jesus ang hari natin. Ang tanong, paano natin susuportahan ang kaharian at ano ang pwede nating goal para may pakita natin na suportahan ang kaharian? At abangan din natin ang awit 110:4. Ano ba ang kahulugan nito sa atin? Kung ano ang tipan nito na tinutukoy nito sa atin. At maging ang mga estudyante natin ay inaabangan din natin ang kanilang ipinaghandaang mga bahagi. Para hindi tayo manabik mga kapatid, ating tawagin ang unang bahagi na may 10 minutong pahayag mula sa kayamanan mula sa salita ng Diyos na may paksang suportahan si Jesus ang hari natin. Brother Henry Carlos, handa na kami. Minsan ay sinabi ng isang kagalang-galang na Pangulo ng Estados Unidos noong 1861 at itinuturing na pinakamahusay na leader. Ganito ang sabi niya sa mga tagapakinig niya. Pinili ako upang gampanan ng isang mahalagang tungkulin sa sandaling panahon. At sa inyong paningin, pinagkalooban ako ngayon ng kapangyarihan na madali ring lilipas. Totoo ngang sandaling panahon lamang ang kanyang paglilingkod sa kabila ng lahat ng ginawa niya at ng kanyang hangarin na paglingkuran pa ng higit ang mga tao. 4 na taon lamang namuno si Pangulong Lincoln sa kanyang bansa. Sa pasimula ng kanyang ikalawang panunungkulan, siya ay pinatay ng isang lalaking naghahangad na mabago o baguhin yung kanyang liderato. Maliwanag na hindi talaga kayang garantiyahan kahit ng pinakamagagaling na lider ng tao maging ang kanilang sariling kinabukasan. Kung gayon, magtitiwala ka ba na magagarantihan din nila ang sa iyo? Pero mayroon ba talagang isang kaharian na mamamahala sa buong lupa na ang leader nito ay makagagarantiya ng ating kinabukasan? Oo naman. Tinutukoy ito ng Biblia na kaharian ng Diyos. Ngayon, kailan ba ito nagsimulang matupad? Bueno, aatras tayo ng mga 2,056 na taon at ito ay papatak ng 33 CE. Anong hula ba sa Bible ang natupad noon? Bueno, basahin natin yung ulat sa Awit chapter 110 verse 1. Awit chapter 110 verse 1. Ganito yung mababasa natin. Sinabi ni Yehova sa Panginoon ko, umupo ka sa kanan ko hanggang sa ang mga kaaway mo ay gawin kong tungtungan ng mga paa mo. Matapos buhayin muli ang Panginoong Hesus ay umakyat siya sa langit. Siya ay umupo sa kanan ng Diyos na Yehova at naghintay hanggang noong 1914 kung saan siya nagsimulang mamahala bilang hari. At hindi lang iyan, habang nakaupo siya sa kanang kamay ng Diyos, pinamahalaan din niya na ating Panginoong Hesus ang kanyang mga tagasunod sa gawaing inaata sa kanila, ang gawaing pangangaral at paggawa ng mga alagad. Inahanda rin sila para mamahalang kasama niya sa kaharian sa langit. Pero bukod dyan, mayroon pa bang kaugnayan na atas ng Diyos na Yehova sa kanyang anak? Bueno, ipagpatuloy natin yung pagbasa sa chapter 110 pa rin tayo at tuloy natin yung pagbasa sa verse 2. Ganito naman yung mababasa natin. Iuunat ni Yehova ang setro ng kapangyarihan mo mula sa Sion at sasabihin niya, humayo ka sa mga kaaway mo at manakop ka. Natupad ba ang mga hulang ito? Oo. Pagkatapos ng mahabang panahon nang siya'y maluklok na noong 1914, si Jesus ay nagsimulang manupil sa gitna ng kanyang mga kaaway sa pamamagitan ng paghahagis dito sa lupa kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. Katakataka ba ang gobyerno ng Diyos ay magkaroon ng mga kaaway? Ang dahilan ay sapagkat hindi lahat ay nagnanais na mabuhay sa ilalim ng isang gobyerno na humihiling sa mga sakop nito na gumawa ng
mabuti. Kaya mula pa noong unang bahagi ng ika-20 siglo, sinasalakay na nila ang bayan ng Diyos. Hindi tinatanggap ng mga bansa ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos sapagkat inililigaw sila ni Satanas upang kanilang labanan ito. Sinulsulan sila ng dyablo na inilalarawan na tulad leyong gumagala-gala na umuungal at naghahanap ng sino mang masisila. Ayon iyan sa unang Pedro 5 at 8. At dahil sa pagkakaalam na napakaikli na lang ng kanyang panahon ay ibinuhos niya yung kanyang matinding galit sa mga pinahirang Kristiyano at sa kanilang mga kasama. At ano ang naging resulta ng paulit-ulit na pagsalakay sa bayan ng Diyos? Halimbawa, noong 1918, naglabas ng federal warrants para arestuhin at ibilanggo si Brother Rutherford at ang 7 pa niyang mga kasama. Pero dahil hindi sila nabigyan ng makatarungang paglilitis, ang kaso ay muling binuksan at sa kalaunan ay iniurong yung demanda laban sa kanila at napawalang sala sila Brother Rutherford at ang kaniyang mga kasama. Ngayon, paano nila nasuportahan ang ating hari, ang Panginoong Hesus? Pansinin kung ano ang ginawa nila. Sabi sa ating reference, bumalik sila sa kanilang gawaing pangangaral ng kaharian dahil sa mga kumbensyong idinao sa Cedar Point, Ohio noong 1919 at noong 1922. Pagkalipas naman ng 8 taon, lumitaw naman yung dictatorship. At marami sa ating mga kapatid tulad ng nasa Germany ang pinadala sa mga concentration camps dahil sa pagtanggi nilang itakwil ang kanilang pananampalataya. Marami ang pinugutan ng ulo, namatay sa death march o Trail of Tears na tinatawag. At nitong 2024, sa ika-7 update natin, 223 na mga kapatid nating mga saksi ang nakabilanggo sa buong mundo. Pero ang pinapakita ng mga pangyaring ito, muli, pinapakita ng mahal na mga kapatid nating ito na buong puso nilang sinusuportahan ang kanilang hari o ang ating hari, ang Panginoong Hesus. Ngayon, sa ating panahon, paano naman natin may papakita ang pagsuporta sa pamamahala ng Panginoong Hesus? E di pagpatuloy natin yung pagbasa sa verse 3 na tayo. Ang sabi diyan sa verse 3, kusang loob na ihahandog ng bayan mo ang kanilang sarili sa araw na pangunahan mo ang iyong hukbo. Mayroon kang grupo ng mga kabataan na gaya ng mga patak ng hamog, marilag at banal mula sa sinapupunan ng bukang liwayway. Ayon dun sa teksto, sabi, ang hari ni Jehovah ay may grupo ng mga kabataan na gaya ng mga patak ng hamog na marahil ay tumutukoy sa kanilang dami. Nakusa nilang inihahandog ang kanilang mga sarili. Ngayon, paano ba natin ito maipapakita? Beno, meron tayong picture. Pakisuyo sa ating picture. Ayan. Makikita natin dyan yung 4 na paraan. Ang una ay sa loob ng Kristiyanong mga pagpupulong sa pamamagitan ng kanilang atas bilang microphone holder sa mga ginagawang talakayan. At ang ikalawa naman ay ipinapakita pa rin ng brother yung kanyang maibiging pagtulong kahit sa pagkatapos ng mga pagpupulong. At yung ikatlong larawan naman ay yung tunguhin niya na patibayin pa yung kanyang espiritualidad at maabot pa ang mga makasulatang kwalifikasyon para sa ministerial na lingkod at matatanda na makikita naman natin sa dulong bahagi ng larawan kung saan siya ay tumatanggap ng ilang mga pagsasanay. Maraming salamat sa larawan. Ngayon, matutulungan din tayo ng ating aklat na makinabang sa edukasyong mula sa Paralan Teokratiko ukol sa ministeryo. Nandoon yun sa page 74 hanggang 77 sa ilalim ng title na Maging Progresibo, Gumawa ng Pagsulong
At sa ilalim nun, yung subtitle na gamitin ang iyong kaloob. Makikita ninyo doon yung mga mungkahi na pwede ninyong gawin o abutin. At natutuwa tayo dahil marami sa ating mga kabataan dito mismo sa ating kongregasyon ay nakaabot na ng mga tunguhing iyan. At kinokomendasyon na natin sila dahil kusang loob nilang inihandog ang kanilang sarili. Katulad ng nakagiginhawang mga patak ng hamog, maraming kabataang lalaki at babae ang may kagalakang naglilingkod sa Diyos sa buong mundo at tumutulong sa kanilang mga kapwa mananamba. Kaya para sa mga kabataan, pinasisigla kayo na suriin, tanungin ang inyong sarili, anong mga goal ang pwede kong abutin para ipakita ang pagsuporta ko sa kaharian. Balik tayo sa ating chairman. Maraming salamat, Brother Henry Carlos, sa pagtalakay sa ating paksa. At talagang pinasiglang mo kami na kung paano suportahan ang ating hari, si Panginoong Jesus. May lalong-lalo na sa mga kabataan na gustong umabot sa lahat, sa mga espiritual na mga tunguhin. At gusto namin na pasalamatan ka, Brother Henry Carlos, sa pagtalakay na ito. Ngayon ay dadako na tayo sa pangalawang bahagi ng ating pagpupulong ngayong gabi sa espiritual na hiyas. Ang manguna sa atin ay si Brother Aaron Pahilagot. Sino po ang nagnanais pumasa sa awit 110.4? Pakisuyo po kay Brother Brandon. Si Jehovah ay sumumpa at hindi magbabago ang isip niya. Ikaw ay isang saserdote magpakailanman, gaya ng pagkasaserdote ni Melchizedek. Salamat po sa pagbasa. Dako na po tayo sa ating unang tanong. Sabi, ipaliwanag ang tipan na tinutukoy rito. Kay Sister relax po. Loreto. Ang tipang tinutukoy po doon sa awit 110.4 ay tipan na tanging kay Jesucristo ipinagtipan ng Diyos na Jehova. Sa pamamagitan ng ipinanatang sumpa ng Diyos na Jehova, si Jesucristo ay magiging isang saserdote ayon sa paraang gaya ng kay Melchizedek. Si Melchizedek, siya ay naging hari at saserdote ng Diyos dito sa lupa. Pero si Jesus ay manunungkulan naman kapwa bilang hari at mataas na saserdote tulad ni Melchizedek, pero hindi sa lupa, kundi sa langit. Permanente siyang mamamahala o itinilaga sa katungkulang ito pag-akaakyat niya sa langit. Salamat po. Malinaw na po yun, no? Dako na po tayo sa ating ikalawang tanong. Sa pagbabasa ng Biblia para sa ligong ito, anong espiritual na hiyas ang nagustuhan mo? Kay Brother Cabanes po. Napatibay ako sa mababasa sa unang bahagi ng awit 110.3 na pinangungunahan ng Panginoong Hesus ang bayan ni Jehovah at kusang loob silang naghahandog ng papuri sa loob ng kongregasyon at sa labas sa larangan, sa bahay-bahay. Nais ko at sisikapin ko na mapabilang sa bayang ito na kusang loob na nagbibigay ng papuri sa Diyos. Salamat po. Kay Sister Homok Jana. Sa awit 109 verse 4, itinuturo po sa akin nito na hindi magtanim ng galit man kahit ako po ay nasaktan. Sa halip po, pinapayo nga po ng Bible na ipanalangin ko po sila at ang aming sitwasyon at humingi po ng tulong sa Diyos na magtagumpay ako sa pagpapatawad, maging sa loob ng organisasyon o hindi. Salamat po. Kay Brother Rodriguez po. Sa harap. Sa awit 112:6-7, sinabi, kailanman hindi siya matitinag, ang mga matutuwid ay kanyang alalahanin magpakailanman. At sa 7, hindi siya matatakot sa masasamang balita, ang puso niya ay magtatag at magtitiwala kay Jehovah. Napapatibay ako nito dahil noon pa man
ay sinabi na ni Haring David na ang mga mabuti ay kanyang alalahanin ng Diyos na Jehovah. At sa ngayon, pinatatag tayo ng mga magandang balita na inihanda ng ating mga tapat at matalinong mga alipin sa kabila ng mga masamang nangyayari at balita sa buong mundo. No? At nananalig ako na alalahanin tayo ng Diyos na Jehovah sa pamagitan ni Jesucristo pagdating sa paraiso. Salamat po. Kay Brother Alcantara. Patibay po tayo sa awit 10, talatang 1:2-6. Ang sabi roon, ang gobyerno ng Diyos ay nagsisimulang maghari. So, meron tayong babasahin teksto, talagang panangako ng Diyos ito sa Daniel 2:44. Sa panahon ng mga haring iyon, ang Diyos ng langit ay magtatatag ng isang kaharian na hindi mawawasak kailanman. At ang karangyaan ito ay hindi ibibigay sa ibang bayan. Dudurugin ito at wawakasan ang lahat ng kahariang iyon. At ito lang ang mananatili magpakailanman. So, hinihintay natin yung pangako ng Diyos na magtatag ng kaharian dito sa lupa, na ang gobyerno ng tao ay papalitan ng gobyerno ng kaharian ng Diyos. Para ang gobyerno nito ay manatili magpakailanman. Salamat po. Kay Sister Henyo. Natutunan ko po sa awit 112:1 na ang tunay na kaligayahan ay hindi makakamtan sa mga material na bagay, kundi po sa pagpapahalaga sa mga utos ni Jehovah. Dahil ang taong may takot po sa Diyos at nagagalak sa pagsunod sa kanyang mga aral, ay makakaramdam po ng tunay na kasiyahan sa araw-araw na pamumuhay. Salamat po, Sister Henyo. Kay Sister Dumbo. Napahalagahan ko po dun yung sa awit 111:1. Gusto ko pong pasalamatan si Jehovah sa araw-araw dahil sa laki ng pag-ibig niya sa atin at nararapat na papurihan natin si Jehovah dahil sa kanyang dakilang mga gawa. Kaya naman gusto ko pong papurihan si Jehovah sa pamamagitan po ng patuloy ko ng pag-aaral ng salita ng Diyos at mamuhay ayon sa alinsunod sa mensahe niya. Salamat po. Kay Sister Aliki po sa harap. Sige. Maganda din po yung sa 111:2, kung saan po binanggit yung dakila ang mga gawa ni Jehovah. Isa po pala sa pinakadakilang ginawa ni Jehovah, tayo mismo. Isa po tayo sa mga obra maestra niya. Kaya nakakapagpatibay po ito sa akin kapag nasisiraan ng loob, pinanghihinaan ng loob. Napakagandang bulay-bulayin yung ating sarili po mismo kung paano tayo ginawa ni Jehovah. Salamat po. Kay Sister Ongking ko po. Dito po sa 109, 30 at saka 31, pinakita dito na yung mga lingkod ng Diyos ay ginagamit nila si Jehovah bilang kanang kamay. At ayon sa referensya, pag ginamit na nasa kanang kamay, tumutukoy pala ito sa tulong at proteksyon na binibigay ni Jehovah. Napatibay ako nito, napaharap sa mga suliranin. Andyan si Jehovah sa katabi ko, sa kanang kamay, para ako ay tulungan at proteksyonan. Kaya sang-ayon po ako doon sa sinabi ni David, doon sa 30, na buong puso niyang pupurihin ang Diyos na Jehovah. Maraming salamat po. Kay Sister Gumila po. Nagustuhan ko rin ang 112:6, binanggit na ang matuwid ay aalalahanin. Pinakilos ako nito na matuto pa ng higit sa mga magagandang katangian ni Jehovah at masayang naghihintay sa kamanghamanghang kinabukasan sa hinaharap. Salamat po. Kay Sister Tranquilino po. Dun sa awit 109:8, binanggit po dun yung hula na kunin nawa ng iba ang katungkulan niya bilang tagapangasiwa. Tinuturo po ng tekstong ito yung katuparan na papalitan si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus. Nangyari ito nung isaayos ni Apostol Pedro na dapat magkaroon ng kapalit si Judas. At ginawa ito dun sa paraang palabunatan sa patnubay ni Jehovah at si Apostol Matias nga yung naging kapalit. Kaya nakakatuwa kasi very amazing talaga yung Bible kasi talagang magkakaugnay mula Hebreo hanggang Gregong kasulatan at yung mga hula talagang natutupad hanggang sa pinakamaliit na detalye nito. Salamat po. Kay Brother Alboro. Binabanggit ng 111:10 ang pagkatakot kay Jehovah
ang pasimula ng karunungan. Ibig sabihin lamang nito na kung tayo natatakot kay Jehova, huwag tayong gagawa ng masama. Salamat po, Brother Alburo. Ayan po. Kay Sister Muyo po. Sa 112:5, napakasayang tumanggap sa isang bukas palad at ang Diyos na Yehova ang pinakamagandang halimbawa dito. Maligaya siyang nagbibigay. Tinularan din ni Jesus ang halimbawa ng kanyang ama. Kaya magandang tularan sila lalo na kapag tinutulungan ang mga tao na makikilala ang Diyos na Yehova. Maganda ding tularan ang katarungan ng Diyos sa pakikitungo sa isa't isa at maging sa hindi ka pananampalataya. Kaya napaalalahanan ko nito na sikaping tularan sila. Salamat po. Kay Sister Homok po. Yung pong pagiging maligaya po pala ayon sa 1:12:1 na yung pagkatakot sa Diyos na Yehova kasi magtataglay tayo dito ng karunungan kung paano natin gagawin yung ating mga desisyon ng wasto. At bukod doon, meron din tayong inaasam na pagpapala sa bagong lupa na masasalubong natin yung mga mahal natin sa buhay at isang kapanapanabik na pag-asa ngayon para sa atin. Salamat po. Maraming salamat po mga kapatid sa mga nakakapagpatibay niyo po mga kakwento. Balik na po natin sa Chairman. Maraming salamat, Brother Aaron Pahilagot, sa pagkukunta sa atin sa spiritual na iyas at sa mga kapatid na nakapagpapatibay ng mga komento. Ngayon ay dadako na tayo sa ating mga estudyante sa gabing ito ang pagbabasa ng Biblia. Babasahin sa atin ang awit 109, talatang 1 hanggang 26. Tawagin natin si Brother Joaquin Diyos. O Diyos na aking pinupuri, huwag kang manahimik, dahil ang masama at ang mga panlinlang na ay nagsasalita laban sa akin. Nagsisinungaling sila tungkol sa akin. Pinapalibutan nila ako at pinagsasalitaan ng masasakit. At pinakikipaglaban sila sa akin ng walang dahilan. Akusasyon ang ginaganti nila sa pag-ibig ko. Pero patuloy ako nananalangin. Masama ang ginaganti nila sa kabutihan ko. At pagkapuot ang isinusukli nila sa pag-ibig ko. Hatulan nawa siya ng isang masamang tao. Tumayo nawa sa kanan niya ang isang kalaban. Pag niliti siya, hatulan nawa siya nagkasala. Ituring nawang kasalanan ang kahit ang panalangin niya. Umikli nawa ang buhay niya. Kunin nawa ng iba ang katungkulan niya bilang tagapangasiwa. Ang mga anak niya ay mawalan ng ama at mabiyuda ng asawa niya. Mula sa kanilang wasak ng mga bahay ay magpalaboy-laboy nawa ang mga anak niya para mamalimos at maghagilap ng pagkain. Kunin nawa na nagpautang sa kanya ang lahat ng mayroon siya. At samsamin nawa ang mga estranghero ang mga pag-aari niya. Wala nawang magpakita sa kanya ng kabaitan at wala nawang maghabag sa mga anak niya walang ama. Malipol nawa ang mga inapo niya. Mabura nawa ang pangalan nila sa susunod na henerasyon. Maalaala nawa ni Yehova ang pagkakamali ng mga ninuno niya. At huwag nawang mabura ang kasalanan ng kanyang ina. Lagi nawang maalaala ni Yehova ang ginawa nila. At pawiin niya nawa sa lupa ang alaala sa kanila. Dahil hindi niya inisip na magpakita ng kabaitan, kundi patuloy niyang tinugis ang naaapi, dukha at nasasaktan na ang puso para patayin ito. Gustong-gusto niyang sumumpa, kaya isinumpa siya. Ayaw niyang magbigay ng pagpapala, kaya hindi siya tumanggap ng pagpapala. Nandamtan siya ng mga sumpa at binuhos ang mga iyon sa katawan niya gaya ng tubig. Sa mga buto niya na gaya ng langis. Ang mga sumpa niya ay maging gaya nawa ng damit na nakabalot sa kanya at gaya ng sinturon na lagi niyang suot. Ito ang gaganti ni Yehova sa kalabang ko at sa mga nagsasalita sa akin na masama. Pero Yehova, kataas-taas ang Panginoon, kumilos ka para sa akin, alang-alang sa pangalan mo. Iligtas mo ako dahil ang iyong tapat na pag-ibig ay mabuti. Dahil ako ay dukha at walang kalaban-laban at ang puso ko ay sinugatan. Huwapanaw ako na gaya na naglalaong anino. Tinaboy ako na parang balang. Nalalambot ang mga tuhod ko dahil sa pag-aayuno. Nangangayat ako at natutuyot. Inaalipos na nila ako. Kapag nakikita nila ako, umiiling-iling sila. Tulungan mo ako, O Yehova na aking Diyos. Iligtas mo ako dahil sa iyong tapat na pag-ibig. Maraming salamat, Brother Joaquin Juso, sa pagbabasa Biblia sa gabing ito. At gusto ka naming pasalamatan sa mahusay na pananamit, yung pagiging smiley mo. Salamat, Diyos. Sinubaybayan ka namin dito sa Aralin 2 ng ating brochure na
maging mahusay sa pagtuturo. Dito sa bullet number 2, magsalita mula sa puso. Napansin niyo ba mga kapatid kung paano niya binasa ang Biblia? Binabanggit dito sa ating aralin na magsalita sa paraang natural. Sa totoo lang, mahirap magsalita ng natural. Lalo na kapag tayo lalo na kapag ako ay kinakabahan. Mahirap magsalita. Pero nagawa ni Brother Jose yun dahil nakapaghanda siya ng mabuti. At binanggit dito sa ating aralin na magsalita ng natural at disenteng pakinggan. At tamang-tama naman yung nagawa ni Brother Joaquin. Maraming salamat, Brother Joaquin, sa mahusay na bahagi. Ngayon ay dadako tayo sa Dadago po tayo sa maging mahusay sa ministeryo. Ang pang-apat na bahagi ay pagpapasimula ng pakipag-usap. Ito ay bahagi ni Sister Levi Victoria at Sister Maria Teresa Olicino. Tao po. Ano po yun? Ako po si Levi. Napansin ko na may pinapanood kayo. Nag-research po kasi ako tungkol sa mga susunod na mga tatak sa susunod na eleksyon. Pinag-iisipan ko mabuti. Gusto na rin magkaroon po ng bago talaga. Kayo po, tingin niyo po, may magaling kaya sa kanila? Sa palagay niyo po ba kaya lutasin ng tao ang problema ng bawat bansa? Naku po, malabo po siguro. Kasi hanggang ngayon, hindi naman po bago yung kalakayan. Pero, kaya po gusto ko na rin magkaroon ng pagbabago. Alam mo, minabasa ako. Meron palang makakalutas ng problema ng bawat tao. Talaga po, sino? Ang gobyerno ng Diyos. Kung may gobyerno po ng Diyos, bakit po wala pa rin pinagbabago yung mundo natin? May papakita ako sa inyo. Pwede niyo basahin itong tanong dito sa tracts? Sabi po, sino talaga ang kumokontrol sa mundo? Siyempre po yung Diyos. Pwede niyong basahin yung teksto dito sa unang Juan 5:19. Sabi po, ang isa na masama ang kumokontrol sa buong mundo. Anong napansin mo dito sa larawan? Ipinapakita po ng larawan na may isa po na parang kontrolado niya. Ito, sabi po isa na masama, ibig sabihin po si Satanas siya. Tama ka. Sino ang kinokontrol dito sa larawan? Parang ipinapakita po na ina-impluwensyahan niya yung mga tao at kasama na nga po doon yung pamahalaan ng tao. Pero may good news dyan. Pwede mong pakibasa yung unang Juan 3:8? Sabi po, ang anak ng Diyos ay dumating para sirain ang mga gawa ng dyablo. Bakit po naging good news? Pwede natin pag-usapan yan. Pwede kitang balikan next week. Ano nga ba yung pangalan mo? Ako po si Tessa. Sige po, balik ka po. Maganda po yan. Salamat, Tessa. Iwan ko na to sa'yo. Sige po. Maraming salamat, Sister Victoria at Sister Olicino sa bahagi ninyo. Sinubaybayan ka namin, Sister Victoria, sa Aralin Pur, point number 3. Doon sa point number 3, pinapakita dito yung pagpapakita ng paggalang sa ating kausap. At nakita naman natin na naikapit ni Sister Olicino yun. At hindi siya yung nagpakita na marami siyang alam. Kundi binanggit niya yung salitang, alam mo ba, meron akong nabasa. Ibig sabihin, pagpapakita ng kapakumbaba niyo na hindi galing mismo sa kanyang sariling pagkaunawa, kundi galing mismo sa salita ng Diyos. Kaya, pinapasalamatan ka namin, Sister Olicino, sa bahaging yon. At gusto natin i-apply din sa ating pagbabahay-bahay. Yung ganyung senaryo. Muli ay maraming salamat, Sister Victoria. Ngayon ay dadako tayo sa panglimang bahagi na ipaliwanag ang paniniwala mo. Ito ay pagtatanghal at may temang bakit hindi sumasali sa digmaan ang mga saksi ni Jehovah.
Brother Exilito Awahaw at Brother Brandon, portion ko lang ang may bahaging dito. Magandang hapon, Brandon. Tumuloy na ako, nakasalubong ko yung lolo mo dyan sa labas eh. Ay, Kuya Excel, sige po, upo po kayo. Salamat. Mukhang ang dami mong project ngayon ah. Kaya nga po, Kuya. Malapit na po kasi yung exam namin at may tinatapos pa po akong reaction paper tungkol po sa pagsakop ng isang bansa sa ibang bansa. Baka pwede niyo po akong tulungan, Kuya. Pagdating kasi, Brandon, sa usaping political, neutral kaming mga saksi ni Jehovah. Ibig sabihin po ba, Kuya, kahit sakupin po ang bansa natin, hindi po kayo sasali? Oo, hindi kami sasali sa digmaan. Bakit po ba hindi sumasali sa mga digmaan ng mga saksi ni Jehovah? Dahil yan, sa pagsunod namin sa Diyos. Pwede mo bang buksan yung JW app mo? Tapos basahin natin dun sa Bible mo, yung nakaulat sa Isaiah 2:4. Tapos pakibasa mo ng malakas. Ang sabi po dito, siya ay hahatol sa mga bansa at magtutuwid ng mga bagay-bagay may kinalaman sa maraming bayan. Pupukpukin nila ang kanilang mga espada para gawin itong araro at ang kanilang mga sibat para gawin itong karit. Walang bansa na magtataas ng espada laban sa ibang bansa at hindi na rin sila mag-aaral ng pakikipagdigma. Yun, salamat. Sabi diyan, pupukpukin ng mga lingkod ng Diyos ang kanilang espada at gagawin itong araro. Isang patunay diyan, ang 8 milyong tao na iba't iba ang lahi at sa ibang bansa na abala sa pangangaral ng mabuting balita, pero hindi nakikipag-aral ng digmaan, pero nabubuhay sila ng payapa. Ang ikalawang dahilan pa dyan, Brandon, yung pagsunod namin kay Jesus. Basahin naman natin, Brandon, yung nakaulat sa Mateo 26:52. Yan yung panahon na aarestuhin na si Jesus. Yan po. Sabi po dito, pagkatapos, sinabi ni Jesus sa kanya, ibalik mo ang espada mo sa lalagyan nito, dahil ang lahat ng gumagamit ng espada ay mamamatay sa espada. Yun. Sinabi ni Jesus kay Apostol Pedro na ibalik niya ang espada niya. Pinakikita ni Jesus diyan na ang kanyang mga tagasunod ay hindi kailanman gagamit ng sandata na pandigma. Sinusunod naman ng mga alagad ni Jesus ang utos na yan. At sinusunod niya yan sa pamamagitan ng lubusang pananatiling neutral sa politika. Kaya po pala hindi kayo bumoboto, Kuya. Oo, Brandon. At ang isa pang dahilan ay ang pag-ibig sa kapwa. Inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na ibigin ang isa't isa. Oo nga po, no, Kuya. Kahit pong ibang lahi ng isang tao, kapwa-tao pa rin po natin sila. Oo. Kaya ang tunay ng mga Kristiyano ay nagtuturingan na tunay na magkakapatid saan mang bansa o lahi sila nagmula. Pero Kuya, paano po kayo umaambag sa komunidad at bansa? Nagpapasakop kami sa mga batas ng gobyerno hanggat hindi ito nakakahadlang sa pagsamba namin sa Diyos na Jehovah. Halimbawa dyan, yung batas trapiko. Tumatawid kami sa mga tamang tawiran. Yung pagsusuot ng helmet kapag nagmumotor. At isa pa, nagbabayad kami ng tamang buwis na itinakda ng gobyerno. At hindi kami sumasali sa anumang protesta. Naku, maraming salamat, Kuya. Sige po, bukas po, ipakikipag-usap ko po sa teacher ko yung proyektong ito. Salamat kay Jehovah. At sige, ipag-pray natin yan. O paano? Study na tayo? Sige po. Maraming salamat, Brother Awao at Brother Prosunkala sa inyong bahagi. At sinubaybayan ka namin, Brother Exilito Awaho, sa point number 4 dito sa Aralin 4 na hindi nag-focus si Brother Awao dun sa gustong hingin ng tulong ng kanyang Bible study, no? Kundi nag-focus siya sa mensahe ng Biblia. Dito sa point number 4, pinakita niya yung kanyang sinasabi ay mula talaga sa Bible. Dalawa yung ginamit niyang teksto, yung Isaiah 2:4 at saka yung Mateo 26:52. At pinaliwanag niya doon sa kanyang kausap. Pansinin niyo mga kapatid,
tumagos ba sa kanyang kausap yung binanggit niyang mensahe? Sa kalaunan, ano yung binanggit ng kanyang kausap? Sisikapin ko pong ipaliwanag ang aking proyekto sa aking teacher. Ibig sabihin, talagang tumagos yung mensahe niya. Kaya gusto nating tularan yun, yung part na yun. Maraming salamat, Brother Wow. Sa susunod na bahagi ay yung pang-anim na bahagi, paggawa ng mga alagad. Ito ay bahagi nila Sister Irene Pahilagot at Sister Maria Peho. Dumako naman tayo dito sa point number 6, no? Ang subtitle dito ay makinabang tayo kapag nakilala natin si Jesus. Tatalakayin natin dito yung sinasabi ng Biblia tungkol sa mahalaga, kung paano natin papahalagahan na makilala si Jesus at malaman yung papel niya sa layunin ng Diyos. Makisuyo ako, Pena, pakibasa mo yung binanggit ng Juan 14:6 at 17:3. Sa 1:14:6, sabi po, sinabi na Jesus sa kanya, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sinumang makakalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Sa 1:17:3, para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, kailangan nilang makilala ka, ang tunay na Diyos, at ang isa na isinugo mo, si Jesucristo. Yan, salamat sa pagbasa. Ang tanong, bakit napakahalagang makilala si Jesus? Sapagkat si Jesus ang daan, katotohanan at buhay. Ibig sabihin po nito, bago po makarating sa Diyos na Jehovah yung prayer natin, kailangan na ilapit muna natin ito sa pamamagitan ni Jesus. At bukod doon, magiging kaibigan din natin sa Jehovah. Pangalawa, dahil siya yung katotohanan. Kasi itinuturo niya yung tungkol kay Jehovah. Tapos, siya din yung buhay kasi makakamit natin ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus. Sa pamamagitan ng paglalaan niya po ng kanyang buhay para sa atin. Dahil ang layunin po mismo ni Jehovah ay mabuhay ang mga tao magpakailanman. Kaya niya po isinugo si Jesus. Kaya dapat ang talaga atin na kilalanin natin si Jesus bilang anak ni Jehovah. Salamat sa mahuhusay na sagot mo. Talagang nakuha mo yung mahusay na punto, no? Ngayon, dumako naman tayo dito sa may nagsasabi, hindi naniniwala kay Jesus ang mga saksi ni Jehovah. Ano ang isasagot mo? Sasabihin ko po na dahil si Jehovah yung tunay na Diyos. Okay, balikan natin yung binanggit ng Juan 17:3. Pakibasa mo nga uli. Para magkaroon sila ng buhay na walang hanggan, kailangan nilang makilala ka, ang tunay na Diyos, at ang isinugo mo si Jesucristo. Diyan sa nabasa mong teksto, ilang persona yung dapat nating makilala? 2 po. Sino uli sila? Si Jehovah, ang tunay na Diyos, at yung isinugo niya sa Jesucristo. Yan. Kaya, ang tanong uli, naniniwala ba ang mga saksi ni Jehovah kay Jesus? Nagets ko na ate. Siyempre sasabihin ko na oo, naniniwala yung mga saksi ni Jehovah kay Jesus kasi hindi makakarating yung prayer natin kung hindi natin kikilalanin si Jesus. Ganon din, hindi rin natin makakamit yung buhay na walang hanggan kung hindi natin kikilalanin yung papel ni Jesus sa layunin ng Diyos. Mahusay, no? So, may tanong ka pa ba dyan? Okay na po. Sige, dito na tayo sa sumaryo. Maraming salamat, Sister Pahilagot at Sister Homok. At napakaganda ang yung bahagi. Napansin niyo ba mga kapatid kung paano tinuruan ni Sister Pahilagot ang kanyang inaaralan sa Biblia? Dito sa point number 3, dito sa Aralin 11, hindi siya nagsalita ng nagsalita. Nakita niyo mga kapatid? In-apply niya yung binanggit dito sa point number 3 na hinayaan niyang maintindihan ng kanyang kausap yung mahalagang punto. At mismo, inamin ng kanyang kausap na naunawaan na yung gustong itawid ng mensahe ng kaharian para sa kanya. Maraming salamat, Sister Pahilagot, sa mahusay na bahagi. Gusto ba natin pasalamatan ang lahat ng mga estudyante natin, mga kapatid, na nagsiganap ng kanilang bahagi? Ngayon ay dadako na tayo sa ating pangatlong seksyon ng ating pagpupulong sa gabing ito. Para makapagpahingalay tayo, mga kapatid, nais natin umawit ng papuri sa Diyos na Jehovah sa awit bilang 72 na may paksang inihahayag ang katotohanan ng kaharian. Ito ay halaw sa
Gawa, Kabanata 20, talatang 20 hanggang 21. Kung conveniente sa inyong kalagayan, maaari po kayong tumayo at umalinsabay sa pag-awit. Ngayon ay tinatanong tayo bilang individual, bilang lingkod ni Jehovah. Paano ba natin masusuportahan ang kaharian? Sa pagkakataong ito ay tawagin natin si Brother Jordan Limkeko sa bahagi nito. Sino gustong maging bahagi ng sanlibutan? O sino gusto ang maging bahagi sa kaharian ng Diyos? Oo, ang gusto natin ay maging bahagi ng kaharian ng Diyos. Sapagkat sa Daniel 2:44, sinasabi doon na ang kaharian na ito ay magpakailanman. At katulad ng tinatalakay pa natin kanina, maraming mga pagpapala ang matatanggap natin dito. Pero sa araw-araw na pinupuntahan, ginagawa, o iniisip natin, may mga pagkakataon pala na pwede tayong maging bahagi ng sanlibutan nang di natin inaasahan. Sa video na ating mapapanood, makikita natin mga paraan na parang hindi natin sinusuportahan, pero yun pala hindi natin inaasahan na sumusuporta na tayo sa sanlibutan. Meron din tayong mapapanood sa video kung paano natin masusuportahan ang kaharian. Ating panoorin ang video na may pamagat, Suportahan ang Prinsipe ng Kapayapaan. Hindi ako bahagi ng sanlibutan. Pero naapektuhan na ba ako ng mga pag-iisip nito? Araw-araw, natutokso kong makialam sa mga political na issue kasi apektado nito ang magiging pakikitungo sa akin ng iba. Ang kalikasan, at kabuhayan ko. Dahil dito, naguguluhan ang isip ko. At baka naiimpluwensyahan na ako. Baka may kinakampihan na pala ako ng hindi ko namamalayan. pero alam ko, susolusyonan ni Jehovah ang lahat ng problema ng tao. Sa pamamagitan ng kaharian niya na ang hari ay si Jesucristo. Ipinapakita kong sinusuportahan ko siya sa mga panalangin ko. Sa mga iniisip at nararamdaman ko. At sa pagtuturo sa iba ng mga gagawin ng kaharian para sa mga tao. Alam kong gaya ko, napakaraming kapatid sa buong mundo. Ang tapat na sumusuporta sa prinsipe ng kapayapaan. Dahil ako ay hindi bahagi ng sanlibutan. May tanong tayo mga kapatid. Ang tanong, paano natin sinusuportahan ang kaharian ng Diyos? Kay Sister Jen Homok po. Kung ang atin nga pong iniisip at nararamdaman ay para lamang doon sa kaharian po ng Diyos na Jehovah, ganun din kung sa ating pagtuturo sa iba, sinasabi natin kung ano yung gagawin po ng kaharian sa buong mundo.
Maraming salamat po. Kay Brother Victoria. Kung mananatili po tayong neutral sa mga napapanood natin tungkol sa balita, politika at sa sports na maaaring mag-udyok sa atin sa pagkamakabayan. Maraming salamat po. Kay Sister Awao po. Sa pamamagitan din po ng pananalangin. Maraming salamat. Dun sa napanood natin video, paano na parang sumusuporta o nakikibahagi na yung may edad na brother nang hindi niya namamalayan? Naalala niyo pa ba? Kay Brother Rabanes po. Nakita natin sa video na naapektuhan ng ibang brothers sa mga nakita nila at parang nadala na sila sa mga nangyayari sa paligid at yun, pinapasa na nila, binabahagi nila sa kanilang kasamahan kaya parang naapektuhan na nga sila sa nangyayari sa paligid. Tama po, no? Meron siyang pinapakitang picture. Kay Sister Loreto po, may karagdagan pa po. Yung panonood din niya ng mga debate sa politika, pinapakita yun na parang nakakasuporta na rin siya sa sanlibutan. Tama po, no? Habang kumakain, nanonood siya ng TV. Hindi na niya kinakausap yung asawa niya. Hindi niya namamalayan, pakikibahagi na pala sa sanlibutan. Doon sa naman, sister naman, habang naglalakad siya, meron siyang tinitignan eh. Ano kaya yun? Naalala niyo pa ba? Anong gusto niyong parang gusto niyong pumirma doon tungkol saan? Sa mga grupo na nadaanan niya? Tungkol sa politika. Kaya sabi nga niya, sa halip na makibahagi siya, ano yung ginawa niya? Mananalangin na lamang siya. Ganon din sa isang brother na yun, no? Kung paano may liligtas yung earth, may pinapanood siya. Kaya ang ginawa niya, nangangaral na lang siya sa tungkol sa kaharian. Kaya nakikita natin na maraming paraan tayo para makasuporta sa kaharian ng Diyos. Meron pang mga ibang paraan para masuportahan natin. Dito sa gawing pinakamahalaga sa buhay mo ang kaharian ng Diyos. Paano natin may ipapakita na sinusuportahan natin? Pwede tayong magbanggit ng mga teksto dito. Kay Sister Moyo po. Sa Mateo 6:33, kapag inuuna natin ang pangkahariang gawain, ipinakikita natin na ito ang pinakamahalaga sa buhay natin kaysa sa material na mga bagay. Maraming salamat po. Meron pa ba kayong naisip na teksto? Kay Brother Alboro po. Maliwanag mo naman pakasabi ng 24:14 ng Matthew at saka 28, ganun ding aklat, 19 and 20, na kailangan nating ihayag, ibalita, isabi sa mga tao ang tungkol sa nagliligtas buhay na mensahe ng kaharian. Maraming salamat po. Dito naman sa sundin ng pamantayang moral na hinihiling sa mga gustong maging sakop ng kaharian. Anong teksto naman yung pwede natin magamit dito? Meron po ba kayong teksto para maipakita natin, sinusuportahan natin ang kaharian ng Diyos? Kay Brother Ongking ko po. Doon sa unang Korinto, sa marriages, binanggit doon yung mga paglabag sa mga pamantayan ni Jehovah ay hindi magmamana ng kaharian. Kaya hindi natin gusto mapasama ron, bagkus taguyod natin yung pamantayan ni Jehovah. Patotoo ito na tayo sakop ng kaharian. Maraming salamat po. Dito naman sa ikatlo, masigasig na ipangaral ang tungkol sa kaharian. Kay Brother Simon Kevin. Sa Ecclesiastes 11:6, binabanggit po doon na kapag naghasik tayo ng binhi mula umaga, huwag tayong magpahinga hanggang gabi. Idinidiin na gawin natin ang buong sigasig ang pangangaral. Maraming salamat po. Karagdagan po kay Sister Loreto. Sa 2 Timoteo 4:2,
binanggit na ipangaral mo ang salita ng Diyos, gawin mo ito ng apurahan, maganda man o mahirap ang kalagayan. Maraming salamat po. Meron pa po ba kayo na isip na teksto? Kay Brother Alcantara. Nung pagkabuhay ni Jesus, binigyan niya ang kanyang malagad ng mahalagang gawain. Ayon sa Lucas 24, verse 26-27. Pagkalipas ng 40 araw, pag-aakyat ni Jesus sa langit, napalitan ng kagalakan ang kalungkutan ng kanyang mga alagad dahil alam nilang buhay si Jesus. Kaya tinulungan din sila na magawa ang bago nilang atas. Ang kagalakan nilang iyon ang nagpakilos sa mga alagad na purihin si Jesus. Maraming salamat po. Nagtaas pa po kanina si Sister Simon. Yung nasa unang Timoteo 4:16 na laging bigyan pansin yung ating sarili at yung ating itinuturo at bigay natin yung ating buong makakaya para tuparin yung pangangaral paggawa ng mga alagad. Maraming salamat po. Dito tayo sa huli. Igalang ang gobyerno ng tao, pero sindin ang Diyos kapag kontra na ang batas ng tao sa batas ng Diyos. Kay Sister Cayago. Sa Roma 13:1-7 po, inaasahan ni Jehovah na igagalang at susundin po natin yung gobyerno ng tao na pinahihintulutan niya. Pero kapag kontra na po ito sa batas ng Diyos, pinapakita naman po ng Gawa 5:29 na masusundin po natin ng Diyos bilang tagapamahala sa halip po ng tao. Maraming salamat po. Meron pa ba kayo? Ay, Brother Ongking ko po. Yung Gawa 5:29, sabi ni Pedro, susundin ng Diyos bilang pinuno bago ang mga tao. Maraming salamat po. Si Brother Kamarig nagtaas. Pwede rin po yung Mateo 22:21, yung ibayad ninyo kay Cesar ang mga bagay na kay Cesar, pero sa Diyos ang mga bagay na nasa Diyos. Nagpapakita po na pwede tayong magpasakop sa pamahalaan, pero kung ano man po yung nasa Diyos, dapat ibigay din po natin sa Kanya. Maraming salamat po. Kaya nakita natin na sa pagtalakay natin sa gabing ito, maraming mga paraan para maipakita natin na sinusuportahan natin ang kaharian ng Diyos. Katulad na lang nabanggit kanina na pananalangin, ipakita sa ating iniisip, nararamdaman, ganoon din yung paggawa o pagtuturo sa mga tao tungkol sa gagawin ng kaharian na ito. At kung sinusuportahan natin ang kaharian ng Diyos, pinapakita natin na naniniwala tayo na si Jehovah ang pinakamahusay na mamahala. At kung anumang problemang dumating sa atin, susolusyonan nila ito. Basta susuportahan natin ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya sana lahat tayo gawin ang lahat ng ating makakaya para masuportahan natin ang kaharian ng Diyos na Jehovah. Para masabi din natin na ako, tayong lahat ay hindi rin bahagi ng sanlibutan. Maraming salamat, Brother Jordan Limkeko. At talagang pinasigla mo kami na kung paano suportahan ang kaharian. Ngayon ay dadako na tayo sa ating huling bahagi ng ating pagpupulong ay ang pag-aaral ng kongregasyon sa Biblia. Ang manguna sa atin dito ay si Brother Samuel Pahilagot. So welcome kayo sa ating Congregation Bible Study, mga kapatid. At tatalakayin natin at pagpapatuloy natin yung chapter 18, 16 hanggang 24. Marahil naalala nyo pa yung natutuhan natin kay Apostol Pablo na humanap siya ng pagkakataon para tulungan ng mga tao. Yung puntong mapagkakasunduan. At naalala din natin na hindi dapat pag-aanin ng katotohanan sa Biblia para lamang mas matanggap ito ng iba. Kaya yun yung mga natutuhan natin nakaraan. Ngayon naman, i-visualize nyo mga kapatid na si Apostle Pablo ay speaker. Nagpapahayag siya doon sa Areopago. At yung Areopago, mabibisualize nyo mga kapatid kung ano ito. Ito'y pwedeng pamilihan, burol, o dili kaya ay
pwedeng kumapit sa pulong ng konseho. Kaya makikita nyo, si Apostol Pablo nagpapahayag. Kaya ano natin, matutuhan natin sa mga paragraph na ito? Di ngayon ay ituloy natin ang paragraph 16 at hilingin natin si Brother Manuel Relox sa pagbasa ng paragraph. Nilayo ng Diyos na mapalapit sa Kanya ang mga tao. Kahit matagal nang pinagtatalunan ng mga pilosopong tagapakinig ni Pablo ang layunin ng pag-iral ng tao, hindi pa rin nila ito may paliwanag ng gusto. Sa kabilang banda, malinaw na isinawalat ni Pablo ang layunin ng mailalang para sa mga tao, sa mga katulad nga, ang hanapin nila ang Diyos. Kasi, kung sisikapin nilang hanapin siya, talagang makikita nila siya. Dahil ang totoo, hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Ang Diyos na di kilala ng mga taga-Atenas ay hindi naman imposibleng makilala. Sa katunayan, hindi siya malayo sa mga tao na talagang gustong makahanap at matuto mula sa Kanya. Pansinin na ginamit ni Pablo ang terminong atin, sa gayoy isinama niya ang kanyang sarili sa mga nagsisikap humanap sa Diyos. Okay, tayo sa paragraph 16. Sa pahalagan po namin ang inyong maikling komento, simple lang, para mas madaling maintindihan. Ano ang layunin ng mailalang para sa mga tao? Kay Sister Santos, please. Nilayon niya nga po nilayon ng Diyos na mapalapit sa Kanya ang mga tao. Okay, very good. Maraming salamat at sa direktang sagot na iyon. At ano yung madalas na pinagtatalunan nila? Ano yung madalas na pinagtatalunan ng mga taga-Atenas? Brother Daniel? Ang existensya. Oo, tama, At ano yung malinaw na isiniwalat ni Apostol Pablo? Inggil dito. Ano yung malinaw na isiniwalat niya? Sister Loreto. Yun pong layunin ng mailalang para sa mga tao. Okay, salamat. At ano yung ipinapakita ng Gawa 17:27 tungkol sa paksang pinag-uusapan natin? Gawa 17:27. Sige po, pakituloy, Sister Loreto. Na yun pong layunin mismo ng Diyos ay hanapin siya ng mga tao. Kaya doon sa 17:27, binanggit na kung sisikapin nilang hanapin siya, talagang makikita nila siya. Dahil ang totoo, hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Kaya hindi imposibleng makilala ang Diyos. Ayun. Kaya ayun yung sagot kanina ni Sister Santos. Ninanais ni Jehovah na mapalapit sa kanya yung mga tao. Ito yon, yung Gawa 17:27. Kaya, ang conclusion natin ay, para sa mga taga-Atenas, imposible bang makilala yun, di kilalang Diyos na yun? Dahil sa tekstong ito? Sister Pahilagot. Hindi po. Kasi kung hahanapin talaga nila ang Diyos, matututo sila mula sa Diyos na Jehovah. Okay, salamat. Naklik niyo ba yung Gawa 17:27 doon sa ating Bible? Paano nila mahanap ang Diyos? Kung titingnan niyo yung yung Gawa 17:27. Para ma-emphasize natin na talagang makikita talaga nila ang Diyos. Mahanap nila ang Diyos. Hindi siya malayo. Ayun, kay Sister Armenia. Ang sabi po, kung sisikapin nilang hanapin siya. Oo, tama. At yung salita doon na ginamit ay prayer. Kung tignan nyo, suriin nyo mga kapatid, dun sa reference. Prayer. Di ba kapag nanalangin ng mga tao, pag narinig ng Diyos yun, nakita ng Diyos yun, sino yung kakatok? Di ba mga saksi? Hinahanap nila ang Diyos. Kaya kapag pray ng pray mga tao, madali nilang makita
at mahanap ang Diyos. Ganun ang ninanais ni Jehovah na gawin nila. No? Ay, mga kapatid, nawala yung aking... Yun, nakita ko rin. At ano yung ginamit ni Apostol Pablo na termino para makumbinsi ang mga taga-Atenas? Sister Gladys Alcantara. Ginamit niya ang terminong atin sa makatwid. Isinasangkot ni Pablo ang kanyang sarili. Salamat po. Kaya napansin niyo, minatuhan dito yung gagawa ng pahayag. Kapag sinangkot natin yung atin, hindi lang yung sarili natin, tayong lahat, atin, ay nagpapakita na pati ikaw ay kasangkot sa bagay na yan. Kaya ganyan si Apostol Pablo, sinasangkot niya yung kanyang sarili. Itingnan pa natin yung 17 at 18. Dapat makadama ang mga tao ng pagnanais na mapalapit sa Diyos. Sinabi ni Pablo na dahil sa Kanya, tayo ay may buhay at kumikilos at umiiral. Sinasabi ng ilang scholar na ang tinutukoy ni Pablo ay ang mga pananalita ni Epimenides, isang makatang taga-Kreta na nabuhay noong mga ika-6 na siglo BCE at isang kilalang personalidad pagdating sa reliyosong tradisyon ng mga taga-Atenas. Nagbigay si Pablo ng isa pang dahilan kung bakit dapat makadama ang mga tao ng pagnanais na mapalapit sa Diyos. Sinabi ng ilan sa mga makata ninyo, dahil tayo rin ay mga anak niya. Dapat makadama ang mga tao ng malapit na kaugnayan sa Diyos. Siya ang lumalang sa taong pinagmulan ng lahat ng tao. Para makuha ni Pablo ang interes ng mga tagapakinig niya, tuwiran at may katalinuhan siyang sumipi sa mga akdang Griego na malamang na kinikilala nila. Bilang pagtulad sa halimbawa ni Pablo, maaaring tayong sumipi paminsan-minsan sa sekular na kasaysayan, encyclopedia, o iba pang kinikilalang referensyang akda. Halimbawa, ang isang angkop na pagsipi mula sa isang kinikilalang referensya ay maaaring makakumbinsi sa isang disaksi na natanggapin ang tunay na pinagmulan ng ilang huwad na relihiyosong kaugalian. Nakapagharap na si Pablo ng pangunahing katotohanan tungkol sa Diyos, ano pat buong kahusayang ibinagay sa kanyang mga tagapakinig ang kanyang pananalita. Ano kaya ang nais ng apostol na gawin ng mga taga-Atenas na napakahalagang impormasyong ito? Karaka-raka niya itong sinabi sa pagpapatuloy ng kanyang pahayag. Okay, salamat po. Dito tayo sa 17 at 18. Bakit dapat makadama ang mga tao ng pagnanais na papalapit sa Diyos? Yun muna, unang bahagi ng tanong. Bakit dapat makadama ang mga tao? Ay, Sister Homok. Okay. Sa Gawa 17:28, meron pong dalawang binanggit na dahilan. Yung una po, dahil tayo ay may buhay at kumikilos at umiiral dahil sa Kanya. At binanggit din na dahil tayo rin ay anak ng Diyos. Kaya dapat lang po na makadama na yung mga tao ay meron silang malapit na kaugnayan sa Diyos. Okay, salamat sa dalawang punto na nabanggit. At sa pagpapatuloy na tanong, at ano ang matutuhan natin sa paraang ginamit ni Pablo para makuha ang interes ng kanyang mga tagapakinig? Brother Kinko? Brother Daniel Alburo. Isinasama kasi niya. Hindi lang ang isang specific ng tao, kundi binanggit yung atin. Okay, salamat po. Tama. Brother Kinko, please. Umipi siya sa mga kilalang mga tao nung panahon nila. Gaya ginamit ito, scholar ng si Epimenides na makatang taga-Kreta na kung ika-6 na siglo, siya yung malamang nagumamit ng salitang tayo ay may buhay at kumikilos at umiiral. Isa lang ito sa ginamit ni Apostol Pablo. Ayun. Sumipi siya ron, sa Makata. At yung isa pa, na binanggit, Sister Loreto.
Binanggit po sa footnote o sa talababa, sumipi si Pablo mula sa phenomena, isang tula tungkol sa astronomiya na isinulat ng makatang Stoiko na si Aratus. May kahawig din itong pananalita sa iba pang akdang Griego gaya ng hymn ni Zeus o ng isang manunulat na Stoiko na si Cleanthes. Yan, salamat sa paggawa ng punto na yun doon sa footnote, no, Sister Loreto. Napag-aralan natin nakaraan yan, mga kapatid, yung Stoiko. No? Kumikilala sila sa Batahala, pero mas sumusunod sila sa kalagayan ng kalawakan. Yun yung pagkakabanggit. Ano? Sister Rongking ko. Pwede rin po natin tularan si Pablo kung gagamit tayo ng mga secular na mga aklat tulad ng encyclopedia, dictionary, para makita nila na hindi tayo bias. Ayun. Pwede rin tayong gumamit, mga kapatid. No? Pero napansin niyo, mga kapatid, dito sa pinag-aaral natin, ang paggamit ba natin ito ay lagi? Mas madalas? Yung paggamit natin ng encyclopedia, yung mga history, lalo sa mga nagpapahayag. Sister Loreto. Binanggit po dito paminsan-minsan. So, hindi palagi o kapag angkop sa panahon. Ayun. Kaya iniingatan na din natin, no? Brother Simon, please. Bilang halimbawa po, yung ating mga publikasyon tulad ng mga magazine, halimbawa yung ating gumising ngayon, yung bilang number 1, yung nasaan na ang respeto, kumuha sila doon sa isang akda. Halimbawa yung The 7 Principles for Making Marriage Work. So nagagamit natin iyon para tulungan din yung mga tao, magkaroon sila ng interes. Ayun. Kaya nakakatulong, no, mga kapatid. Paminsan-minsan, no. Hindi natin laging ibabata yung ating pagtuturo doon, no. Kaya ganun sa mga nagpapahayag, eh. Maikli lang yung kanilang termino sa encyclopedia o kaya aral sa kasaysayan. Mas madalas, yung katotohanan mula sa Biblia. Yun ang hindi natin binababa. Mas inaangat natin yun. Anong sabi dito, mga kapatid, sa bandang huli? Sinong gustong bumasa? Maaari daw itong makokumbinsi kapag gumagamit tayo nito. Brother Felix? Pwede po tayong gumamit ng referensya para makumbinsi natin yung mga tao na o tagapakinig na tanggapin ang tunay na pinagmulan ng reliyosong kaugalian. Ayan, salamat po. Kaya yun lang yung dahilan, no? Kung bakit tayo gumagamit ng mga bagay na ito. Ano? Kaya ano po yung mga iniharap na ni Apostol Pablo sa mga taga-Atenas? Meron dalawang binanggit dito. Ano yung una at pangalawa? Na iniharap ni Apostol Pablo. Malinaw itong inaiharap sa mga taga-Atenas. Una, Sister, doon sa Mother's Room. Ang pangunahing katotohanan tungkol sa Diyos. Yun yung una, salamat po. At yung pangalawa, ano yung pangalawa? Buong husay na ginamit ito ni Pablo. Ano yun? Maikli lang. Sister Hamok. Ibinagay niya po sa kanyang tagapakinig yung kanyang pananalita. Yun, binagay niya. Kaya naging mahusay yung pagharap ni Apostol Pablo ng kanyang pahayag. Kaya anong tanong na bumangon ngayon? Para ipagpatuloy niya yung kanyang talk. Ano yun? Sister Locks. Ano kaya ang nais ng apostol na gawin ng mga taga-Atenas sa napakahalagang impormasyong ito? Yeah. At pagkatapos, karakaraka niya itong sinabi sa pagpapatuloy ng kanyang pahayag. Titingnan natin ngayon yung subtitle na lahat ng tao ay dapat magsisi, 19 at 20.
Handa na si Pablo na pakilusin ang kanyang mga tagapakinig. Hinggil sa sinipin niya sa mga akdang Griego, idinagdag niya, dahil tayo ay mga anak ng Diyos, hindi natin dapat isipin na ang Diyos ay gawa sa ginto o pilak o bato, gaya ng isang imahen na ginawa at dinisenyo ng mga tao. Kung ang tao ay gawa ng Diyos, paano ang magiging Diyos ang mga idolong gawa lamang ng tao? Dahil sa mataktikang pangangatwiran ni Pablo, nalantad ang kamangmangan ng pagsamba sa mga idolong gawa ng tao. At sa pagsasabing hindi natin dapat, malamang na hindi ganon kasakit ang naging epekto ng saway ni Pablo. Niliwanag ng apostol na kailangan ang pagkilos. Pinalampas noon ng Diyos ang gayong kawalang alam ng pag-aakalang nalulugod ang Diyos sa mga taong sumasamba sa idolo. Pero ngayon, sinasabi niya sa lahat ng tao na dapat silang magsisi. Malamang na nagulat ang ilan sa mga tagapakinig ni Pablo nang sabihin niyang dapat silang magsisi. Pero sapat na ang kanyang mapuwersang pahayag para maipakitang utang nila ang kanilang buhay sa Diyos at dahil dito, mananagot sila sa Kanya. Kailangan nilang hanapin ang Diyos, matuto ng katotohanan tungkol sa Kanya at maiayon ang kanyang buhay sa katotohanan iyan. Ibig sabihin, kailangan makita ng mga taga-Atenas na mali ang idolatria at dapat nilang talikuran ito. Okay, dito tayo sa 19 at 20 sa A. Paano mataktikang inilantad ni Pablo ang kamangmangan ng pagsamba sa mga idolong gawa ng tao? Sister Dum? Ipinakita po ni Apostol Pablo dun sa mga Atenas na hindi makatuwiran na bilang tayo, anak ng Diyos, na yung Diyos ay tulad ng ginto o pilak o bato ayon sa Gawa 17:29. At kung ang tao ay gawa ng Diyos, paano nga magiging Diyos yung mga idolong gawa lamang ng tao? Kaya naging mataktika po yung pangangatwiran ni Apostol Pablo at nailantad niya yung kamangmangan ng pagsamba nila sa mga idolo. Nakita niyo yung taktika ni Apostol Pablo, no? Para may harap niya ng may makahusayan sa pangatwiran yung hinggil sa hindi pagsamba sa mga ginto at pilak. Yung tao, gawa ng Diyos. Pero may gawa ang tao. Tapos yung sasambahin ng tao. Yan naman yun, yung pangatwiran, mahusay na bataktik ang pangatwiran ni Pablo. Kaya, ano ngayon ang nailantad? Dahil sa pangatwiran, mataktik ang pamamaraan ni Apostol Pablo. Sister Muyo? Nilantad niya dito yung kamangmangan at pagsamba sa mga idolong gawa ng tao. Ayan. Okay. Brother Ronquinco, pasuyo po. Makita rin natin yung taktika. Kasi kung sinabi ni Pablo, dahil tayo mga anak ng Diyos, hindi nyo dapat isipin ang Diyos ay gawa sa ginto. Niya sinabi nga, kundi hindi natin dapat isipin. So parang kinukumbinsi niya talaga yung kanyang kausap. Hindi niya binabatikos, kundi kinukumbinsi niya na hindi tama yung ganung pangatwiran. Kasama siya, no? Tayo. Kaya, sa puntong ito mga kapatid, may binanggit pa siya, no? Ano yung sinabi niya? Masakit ba ito para sa mga taga-Atenas? Yung pagkasabi na ito ni Apostol Pablo? Sister Loreto. Dahil nga po doon sa pangbanggit niya ng salitang natin, hindi naging ganong kasakit yung pagtanggap ng mga tao doon sa mismong saway ni Pablo. Okay, salamat po. Kaya ipinakikita ng puntong ito mga kapatid na talagang mahusay yung paraan ni Apostol Pablo. Sabi, anong pagkilos ang kailangan gawin ng mga tagapakinig ni Pablo? Ayan, kay Brother Joaquin. Na dapat po sila magsisi. Ayun, yun ang pinakapunto mga kapatid. No? Pinakikilos sila ni Apostol Pablo na magsisi. Bakit? Ba't kailangan sila magsisi ayon kay Apostol Pablo? Kasi yun yung papersang pahayag niya eh. Pinakikilos sila eh. Ni Pablo. Brother, Sister Sarah.
para maipakitang utang po nila ang kanilang buhay sa Diyos na Jehovah at dahil dito, mananagot din po sila sa Kanya. Ayun. At mapapansin niyo mga kapatid dito, nagulat ba yung ilan dun sa salita yun ni Apostol Pablo na magsisi kayo? O hindi? Ano yung gulat? Mr. Homok. Binanggit na nagulat sila, baka malamang akala kasi nila tama yung kanilang ginagawa. Pero dun sa napalitaw na punto ni Pablo sa kanyang logical na pamamaraan, lumabas na mali pala talaga. Kaya nagulat sila, kailangan pala na magsisi. Tama, no? Kaya talagang nagulat sila sa punto na iyon. Kaya sa pahayag ni Pablo, ano yung ipinunto niya? Na kailangan maunawaan at maintindihan ng mga taga-Atenas. May napansin kayo dito mga punto, no? Sister Loreto. Tatlo po yung pinunto niya dito. Una, yung kailangan nilang hanapin ng Diyos. Pangalawa, matuto ng katotohanan tungkol sa Diyos at maiayon yung kanilang buhay sa katotohanan yun. Ayan, yung tatlo na yon. At ngayon, anong conclusion para sa mga taga-Atenas? Na ano? Mr. Homok. Okay. Kailangan nilang makita na mali talaga yung idolatria at dapat nila itong talikuran. Magbabago sila, no? Yun ang pinapagawa ni Apostol Pablo. Kaya napansin niya, no? Pinakikilo sila ni Apostol Pablo na magbago. Dahil sa katotohanan inilaan niya, no? Ngayon, pagpatuloy natin, 21 at 22. Ganito ang mapuwersang konklusyon ni Pablo. Nagtakda ang Diyos ng isang araw kung kailan hahatulan niya ang lupa ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking netasan niya at bilang garantiya sa lahat ng tao, binuhay niya siyang muli. Nalalapit na ang araw ng paghuhukom. Isang matibay na dahilan para hanapin at masumpungan ang tunay na Diyos. Hindi pinanganlang ni Pablo ang hinirang na hukom. Pero nakakagulat ang sinabi ni Pablo tungkol sa hukom na ito. Nabuhay siyang bilang tao, namatay, at binuhay muli ng Diyos. Ang mapuwersang konklusyong iyan ay punong-puno ng kahulugan para sa atin sa ngayon. Alam natin na ang binuhay muling si Jesucristo ang hukom na inatasan ng Diyos. Alam din natin na 1,000 taon ang saklaw ng araw ng paghuhukom at malapit na itong dumating. Hindi natin kinatatakutan ang araw ng paghuhukom dahil alam nating magdudulot ito ng di mailarawang pagpapala para sa mga naging tapat. Ang katuparan ng ating pag-asa para sa isang maluwalhating hinaharap ay ginagarantihan ng pinakadakilang himala, ang pagkabuhay muli ni Jesucristo. Okay, dito tayo sa 21 at 22. Ano ang mapuwersang konklusyon ni Pablo? Yun muna, unang bahagi ng tanong. Ano ang mapuwersang konklusyon ni Pablo? Mr. Muyo. Yung nakaulat sa Gawa 17:31 na nagtakda ang Diyos ng isang araw kung kailan hahatulan niya ang lupa ay sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking inatasan niya at bilang garantiya sa lahat ng tao, binuhay siyang muli. Okay, salamat. So, sa pagbanggit ni Apostol Pablo sa tekstong iyon, merong siyang binanggit na binuhay muli. Tapos sa laking inatasan. Binanggit niya ba yung pangalan? Ayon kay Apostol Pablo? Sister Pehilagot. Hindi niya nga po pinangalanan. Yan. Pero, ano napansin niyo mga kapatid? Ano yung nakagulat dito? Dun sa pagbanggit niya, bagaman di sinabi yung pangalan. Mamaya kasi papasok tayo sa alam natin. Ano yon? Na yung hukom na ito ay, ano? Mr. Homok. Na nabuhay bilang tao, namatay at binuhay muli ng Diyos. Nagkakaroon kayo ng idea kung sino? Yan, mapasok ngayon yan. Sa tanong na, at ano ang kahulugan nito para sa atin? Ano yung alam natin tungkol doon sa ating
namatay, binuhay muli na isang tao na si Jesucristo. Sige, magbigay kayo mga kapatid ng alam ninyo. Marami dyan sa paragraph 22. Brother Ongking ko. Kasi pag mga tao ngayon, araw ng paghukom, ayaw nila yan. Kasi takot sila dyan. Pero para sa atin, alam natin na may katamang pagkapalayan sa mga tapat sa Diyos. Kaya hindi tayo takot dyan. Yun. Good news yan mga kapatid, yung araw ng paghukom. Hindi dapat katakutan. Ano pa bukod doon? Mr. Muyo. Alam din natin na ang binuhay muling si Jesucristo ang inatasan ng Diyos na Yehova na maging hukom. Binanggit doon sa Juan 5:22 na ang Diyos na Yehova ang pumili at humirang kay Jesus bilang hukom na nakaabot sa kanyang pamantayan. Kaya makakapagtiwala tayo na patas ang magiging paghatol ni Jesus. Mahusay yan, no? Patas yung kanyang paraan ng pamamahala. At ilang taon siyang mamamahala? Ibinigay dun sa hukom na si Jesucristo? Ilang taon yun? Nandun yun sa Apocalypse 24 at 6. Ilang taon yun? Mr. Kamari. Alam din natin na 1,000 taon na saklaw ang araw ng paghukom na at malapit na itong dumating. Ayun. Kaya lahat ng yan mga kapatid, hanggang sa bagong sanlibutan, sa paraisong lupa, garantiya yan. Dahil sa pagkabuhay muli ng isang lalaking ito, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus. Dito tayo ngayon, pagpatuloy natin yung subtopic na may mga naging mananampalataya. Tingnan natin ang resulta, no? 23. Magkakaiba ang naging reaksyon ng mga tao sa pahayag ni Pablo. Tinuya siya ng ilan nang marinig nila ang tungkol sa pagkabuhay muli. Ang iba ay naging magalang, pero wala namang ginawang pagkilos. Sinabi nila, makikinig ulit kami sa sasabihin mo tungkol dito. Subalit maganda ang naging pagtugon ng ilan. May mga sumama sa kanya at naging mananampalataya. Kabilang sa kanila, si Dionisio, na hukom sa korte ng Areopago, ang babaeng si Damaris at iba pa. Ganyan din ang nagiging pagtugon ng mga tao sa ating ministeryo. Baka tinutuya tayo ng ilan, samantalang ang iba ay magalang nga, pero wala namang ginagawang pagkilos. Gayunman, masayang-masaya tayo kapag may tumatanggap sa mensahe ng kaharian at nagiging mananampalataya. Ano ang magkakaibang reaksyon ng mga tao sa pahayag ni Pablo? May tatlo dyan pero isa-isa natin. Ano yung unang reaksyon? Dito tayo sa Bible study. Mr. Maribig ata, ano? Hindi ako nagkamali. Tinuya siya ng ilan. Ayun, tinuya, ano? Isa pa. Sister Sarah Gumila. Ang iba naman ay naging magalang pero wala namang ginagawang pagkilos. Ayun. At yung pangatlo na pagtugon, ano yun? Brother Walter, Lipan. Yung iba nga po ay sumama sa kanya at naging mananampalataya. Sino-sino yon? Magbigay ng pangalan. Kay... Ano pa itong batang ito? Nakalimutan ko. Dionisio po. Dionisio? Dionisio. Anong pangalan? Kyle po. Si Kyle, ayun. Ano Kyle? Sorry, Kyle. Dionisio po. Ayun, kala ko si Dionisio, Kyle. Ayun. Si Dionisio. Isa pa. Sige, pagkakataon ito ng mga bata. Anong pangalan pa? Ito, malaking bata. Brother Gutierrez, Rodriguez. Ang babaeng si Damaris at iba pa. Ayun, buti na lang sa amin, iba pa. No? So, marami yan, mga kapatid. Ano? Kaya talagang kitang-kita na merong... Ano. Sa katulad na paraan, sa ngayon, ganito rin ba sitwasyon natin sa misteryo? Brother Alcantara, please. Sa katulad na paraan po na sa ating pag-ministeryo sa bahay-bahay ay wala rin nakikinig. At ang iba ay magalang pero wala silang pagkilos.
Tama, ano? Ganyan ang kalagayan sa teritoryo natin po. Pero, kapag merong interesado at nag-aaral ng Biblia, ano malalaman natin? Brother J.E. Masayang-masaya nga po tayo kapag may tumatanggap sa mensahe ng kaharian at nagiging mananampalataya po. Ayan. Okay, thank you. Dito tayo sa last paragraph, 24. Habang binubulay-bulay natin ang pahayag ni Pablo, marami tayong matututuhan tungkol sa pagbuo ng sunod-sunod na mga ideya, paghaharap ng nakakakukumbinsing pangangatwiran at pakikibagay sa ating mga tagapakinig. Bukod diyan, matututuhan nating maging matiisin at mataktika sa mga nabulag ng huwad na reliyosong mga paniniwala. Matututuhan din natin ang mahalagang aral na ito. Hindi natin kailanman dapat pagaanin ang katotohanan sa Biblia para lang makuha ang interes ng ating mga tagapakinig. Kung tutularan natin ang halimbawa ni Apostol Pablo, maaari tayong maging mabisang mga guro sa ministeryo sa larangan. Ang mga tagapangasiwa naman ay maaaring maging mas mahusay na mga guro sa kongregasyon. Kung gayon, lalo tayong magiging handang tumulong sa iba na hanapin ang Diyos at talagang makita siya. Okay, maraming salamat, Brother Manuel Riloc, sa mahusay na pagbasa ng parapo. Dito tayo sa huling tanong. Ano ang matutuhan natin sa pahayag ni Pablo sa Areopago? Lalo na yung mga nagtutok dito, no? Nagpapahayag. Meron kayo nakukuha mga punto rito. Ano yun? Natutuhan natin. Brother Alcantara. Pwede nating gayahin siya Apostol Pablo na inilabel niya ang kanyang sarili sa mga pantay niya. Hindi niya sinabing ako ang hari o ako ang may hari. Pero may sinasabi rito na marami tayong matutunan dito sa pagharap ng pakukubinsing pangangatwiran at pakikibagay sa tagapakinig. Ayun. Yun yung mga ilan. No? Brother Daniel Alburo, sa harapan. Dahil sa kanyang mapakumbaba at mataktikan na pagpapahayag tungkol sa katotohanan, marami rin ang mga naniniwala. Bagaman hindi lahat. Makikita natin sa chapter 27, 1734 ng Gawa, mayroon tong isang hukom ng Areopago naniwala sa pahayag ni Pablo. At saka yung isang babae, si Damaris. At ang iba pa. Kaya makikita natin din naman ibig sabihin na ang pahayag ni Pablo, lahat-lahat ay naniniwala na. Makikita din natin na sa panahon natin, mayroong hindi naniniwala, mayroong naniniwala. Ang problema ngayon, yung mga taon talagang ayaw maniwala na may Diyos. Kaya sabi ng 10:4 ng ang awit, isang kayabangan yon, masamang gawain yon, na sila ay nagsasabi na walang Diyos. Okay, salamat po. Ano pa yung mas mahalagang aral na binanggit? Mr. Brother Locino? Sabi po dito na hindi natin kailanman dapat pagaanin ang katotohanan sa Biblia para lang makuha ang interes ng ating mga tagapakinig. Ayan, hindi natin dapat pagaanin, no? Para makuha yung interes. Kaya kung gagawin natin ang mabisang ginawa ni Apostol Pablo, magiging mabisang guro din ba tayo at mabisa sa ministeryo? Kamusta yung mga tagapangasiwa? Magiging mahusay din silang guro sa congregation. Kaya lahat tayo ay handang tumulong sa iba na hanapin ng Diyos. Dito natapos ang ating CBS at ibalik natin sa chairman. Maraming salamat, Brother Samuel Pahilagot, sa panguna sa ating pag-aaral ng Kongregasyon sa Biblia. At marami tayong natutunan doon sa halimbawa ni Apostol Pablo na kung paano maging mataktika na makipag-usap sa iba na hindi pag-aanin ang salita ng Diyos na Jehovah. Maraming salamat, Brother Sam Pahilagot. Ano bang natutuhan natin sa gabing ito, mga kapatid? Natutuhan natin na sa kayamanan mula sa salita ng Diyos na may paksang suportahan si Jesus, ang hari natin, ay pinapasigla tayong suportahan natin ang kaharian, lalong-lalo ng mga kabataan. Pinapasigla na
umabot sila ng mga ilang espiritual na tunguhin. Pwede silang maglingkod sa atin kapag tayo nasa pulong sa magitan ng pag-abot ng mikropono, pagtulong sa mga may edad ng may sakit, at pagbabasa ng salita ng Diyos upang magkaroon ng kaugnayan sa Diyos na Jehovah. Kumusta naman yung awit 110:4? Ano ang natutuhan natin doon? Natutuhan natin na yung tipang iyon ay may bisa na magpakailanman. Ibig sabihin, si Panginoong Hesus ay maghahari siya bilang hari sa magitan ng patnubay ni Jehovah dito sa lupa. Kaya, mga kapatid at mga kaibigan, pinapasigla namin kayong dumalo uli sa sunod na midweek natin. Pero ang tanong, ano ba yung abangan natin sa midweek natin? Sa sunod na midweek natin? Abangan natin yung paksang, ano ba ang igaganti natin kay Jehovah? Dahil sa kabutihan ni Jehovah, ano yung igaganti natin? Ano yung isusukli natin sa mga ginawa ni Jehovah? At gusto natin na mapakinggan yon sa susunod na midweek natin. Ay isa pang gusto nating abangan sa sunod ay yung tungkol sa bakit kailangan natin ng lakas ng loob katulad ni Panginoong Hesus. At yan pong ating aabangan sa susunod na midweek natin. Tapos na ang ating pagpupulong, mga kapatid. Ngayon ay dadako na tayo sa ating pansarang pag-awit. Ang ating awitin ay awit bilang 75. Isugo mo ako. Ito'y halaw sa Isaias 6:8. Pagkatapos ng ating pag-awit, pag-share natin si Brother Reynold Tuason sa ating panalangin.